Good morning sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya at lahat ng sumusubaybay at tumatangkilik po sa ating daily devotional. Shabbat Shalom! Ngayon po ay araw ng Sabado, March 13, 2021. At papasalamat tayo sa Panginoon na it's another day na tayo ay makakatanggap ng kanyang dakilang biyaya. Kumusta po ang bawat isa at akin pong ine-encourage, ine-exhort na pindutin na po agad ang ating share button and share this broadcast, this daily devotional sa inyo pong mga Facebook friends and family. Huwag kalilimutan na tayo po ay matatagpuan din sa YouTube at ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. At yan po ay nandyan lahat ang ating mga video episodes sa mga nakaraang mga panahon kasi by March 15 ay anniversary din ng ating daily devotional. Kaya mga kaibigan, pag nasa YouTube na po kayo, don't forget to subscribe, siyempre, and press the notification bell upang ang mga future video uploads ay ma-notify po kayo. Maganda pong ating topic ngayon. At ang ating pag-uusapan ay take care of your spiritual family. Take care of your spiritual family. At yan nga po ang ating topic na pag-uusapan sa susunod na 30 minuto. So, inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan ako sa panalangin. Let us pray. O our God in heaven, maraming salamat po sa iyong mayamang grasya na sa araw na ito ay muli kaming tatanggap ng mga bagay na inihanda mo sa amin. We are here with open heart and mind na tatanggapin namin ang lahat ng spiritual na biyaya na inihanda mo para sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang araw na ito. Ngayon po ay Shabbat Shalom, ngayon ay araw ng Sabado at alam namin na meron kang ibibigay ng nakapahingan sa amin. Maraming salamat, gamitin mo po ang iyong salita na maging daluyan muli ng iyong mayamang biyaya at pagpapala sa amin. Ganun na rin po ang iyong lingkod, gamitin niyo po ako na ako'y maging kasangkapan mo ngayon upang ihatid ang masaganang espiritual na biyaya sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. And Amen. So, pagpaumanhin na hindi uli natin nagamit yung ating the usual program dahil hindi ho natin na-set up na. Saka mahina po ang Wi-Fi. Okay, so prepared na po ang ating mga puso at kaisipan at handa na tayong tumanggap ng mga espiritual na biyaya ngayon. Take care of your spiritual family. Yan po ang aking topic ngayon. Ang una ko pong babasahin ay ito pong nasa 1 Timothy. Dali lang po. 1 Timothy chapter 5 verses 1 and 2. And I will read from the New International Version. Do not rebuke an older man in the church harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters,
with absolute purity. 1 Timothy chapter 5 verses 1 and 2. Nais kong basahin lang po muna uli ang 1 Timothy 5 verses 1 and 2. Do not rebuke an older man in the church harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters, with absolute purity. Blessed be the reading of the word. If you follow Jesus, you cannot just care about your own family. I am not saying na hindi mahalaga ang ating physical family, pero wag nating kalilimutan na dalawang pamilya po ang ating kinabibilangan. No? If you follow Jesus, you cannot just care about your own family. You must also care about God's family, your spiritual family. Who is your spiritual family? Yun po ang unang tanong natin. Kung we must also care about God's family or our spiritual family, kailangan nating i-define ano o sino ang ating spiritual family. It's your brothers and sisters in the family of God. So, ibig sabihin, ito ay isang relasyon na ang ating kapatid na lalaki at kapatid na babae ay miyembro o kasama sa tinatawag na family of God. Huwag nating kalilimutan na meron tayong physical family at meron tayong spiritual family. Because Jesus said in Matthew chapter 12 verse 50, again in the NIV, sabi mismo ng ating Panginoong Jesus, whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. So tinukoy na, binigyan na ng kahulugan ng Panginoon ang ibig sabihin ng kanyang kapatid na lalaki, babae, at nanay. Sino po yung mga yon? Sabi niya, whoever does the will of my Father in heaven is my brother, sister, and mother. That means, if you follow Jesus, you and I are related. Kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoong Hesukristo, ibig sabihin, tayo po ay related sa isa't isa. Tayo ay magkapatid sa isang pamilya ng Diyos, magkapatid sa pananampalataya. God's grace through Jesus Christ bonds us together as family. Ang mayamang grasya ng Diyos sa pamagitan ni Hesukristo ang siyang nag-uugnay sa atin, ang siyang nagbibigay ng relasyon sa atin na tayo ay isang pamilya. You've heard the old phrase, blood is thicker than water. Di po ba? Narinig niyo ba yung statement na yan, yung kasabihan na yan? Yeah, blood is thicker than water. Totoo po ba yon? That's true. But grace is thicker than genetics. Kung blood is thicker than water, totoo po yan, pero grace is thicker than genetics. Naalala ko po ang unang sulat ni Pablo sa mga Kristiyano. A letter to some of the first Christians.
Yung binasa ho natin kanina sa 1 Timothy 5:1 and 2 ay ilan sa mga unang liham ni Pablo sa mga unang mga Kristiyano, mga early church, early Christians. Do not rebuke an older man harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters with absolute purity. So, nilagyan na po ang parameters, dinefine na po ang scope ng relationship natin sa mga mas matanda sa atin. At kung mas matandang lalaki, ituring daw natin yan na ating tatay. At itrato natin ang mga mas batang lalaki na kapatid na lalaki. Itrato natin ang mga matatandang babae na bilang mga nanay natin. Itrato natin ang mga batang babae katulad ng ating mga kapatid na babae with absolute purity. So, pinapakita po yung bounds ng relationship natin sa bawat tao, sa bawat naruroon sa gawain ng Panginoon. God wants you to see other people in the body of Christ as your spiritual fathers, mothers, brothers, and sisters. So talagang ang family of God ay napakalaking pamilya. No? Sapagkat hindi lang naman iisang matandang lalaki ang nandyan, hindi lang naman iisang matandang babae o nakababatang lalaki at nakababatang babae ang laman ng isang pamilya ng mananampalataya. Napakarami po niyan at the whole body of Christ. So ang nais ng Diyos, nais ng Panginoon natin ay makita niya tayo na i-treat natin, na tignan natin ang mga tao sa katawan ng Panginoon bilang mga spiritual fathers. Hindi natin pinapalitan ng ating mga fathers, mga biological father, biological mother, at yung ating mga siblings, yung mga brothers and sisters natin. Hindi ho natin inaalis yun. Pamilya pa rin natin sila. Pero ang pinag-uusapan, yung body of Christ, hindi lang tayo basta nagtatawagan ng sister, brother, tatay, nanay, na title lamang at surface lamang. Yun po ay totoo sapagkat tayo ay pamilya ng Panginoon. Siya lamang po siyang ulo ng pamilyang ito. Kaya ang utos niya sa atin ay tignan natin ang lahat ng tao sa body of Christ bilang ating mga spiritual fathers, spiritual mothers, brothers, and sisters. Amen? So, yan po yun. The Bible tells us na mismo ang Panginoon Jesucristo, meron po siyang biological family din. Tingnan ho ninyo. At siya ay, he grew up with brothers and sisters. Meron siyang mga half-brothers, amen, and half-sisters. In fact, he had he had 4 half-brothers and at least 2 half-sisters. Ibig pong sabihin, siya po ay virgin birth, ipinanganak po siya, na si Mary ay virgin. But after po ng kapanganakan, kinonsume na po ni Joseph at ni Mary ang kanilang marriage bed. At nagkaroon sila ng, kung titignan sa Biblia, 6, at least 6 na mga anak after the Lord Jesus Christ. So ang tawag po natin doon, mga half-brothers and half-sisters niya. 4 na half-brothers at least 2 half-sisters. They were
Mary and Joseph's other children. Di po ba? So, 6 po lahat ang kanyang half-siblings. And they show up many times in Scripture. Yung kanyang mga siblings, mga half-brothers and sisters, ay lumabas din sila sa Biblia. May mga naging papel din sila sa Biblia. Watching Jesus do miracles and trying to talk him out of doing certain things. Sumusunod din sila sa ministry ng Panginoon. Nakikita din nila kung paano gumagawa ng milagro ang Panginoon. At kinakausap din nila ang Panginoon kung ano ang ibig sabihin ng mga certain things na kanyang ginagawa. And one of Jesus' half-brothers, sino po yun? Si James. Actually wrote the book of James in the Bible. So si Santiago, si James ay half-brother po ng ating Panginoong Jesus sapagkat anak siya ni Mary at ni Joseph. At siyempre, ibig sabihin, kuya niya si Lord Jesus Christ. Kasi ang unang lumabas dahil virgin birth ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Ibig sabihin, lahat ng 4 na lalaki at least 2 babae na kanyang mga siblings ay mga sumunod na sa kanya. Siya po ang una na anak ni Mary. Hindi po siya anak ni Joseph dahil ang nag-conceive sa ating Panginoon Jesus ay the Holy Spirit, sabi po ng Bible. So, tandaan po natin na isa sa kanyang mga half-brothers, si James, na sumulat ng Book of James, at siya si Apostle James, ay siyang sumulat ng Book of James in the Bible. Yan po ay half-brother ni Lord Jesus Christ. But, as Jesus was dying, tingnan niyo po ang istorya rito. Noong ang ating Panginoon Jesus ay nakabayubay po sa krus at malapit na po siyang malagutan ng hininga, He did not entrust the care of His mother to any of His half-brothers or half-sisters. Naalala niyo po yung last 7 statements ng ating Panginoon Jesucristo nung ipagkatiwala po niya ang pangangalaga sa kanyang nanay, sa kanyang ina na si Mary, ay hindi po niya ipinagkatiwala sa kanyang mga kapatid na lalaki at mga half-brothers at then half-sisters. He entrusted his mother to John, no? Ipinagkatiwala niya si Mary kay John, his beloved disciple. Bakit po? Nandun naman ang kanyang mga kapatid. Bakit hindi niya sinabing, mga kapatid ko, pangalagaan niyo ang aking nanay? Hindi niya ipinagkatiwala ang pangangalaga sa kanyang nanay, sa kanyang mga half-brothers and sisters. He entrusted Mary to John, his beloved disciple. Why is that? Bakit po? Anong nasa likod ng storyang ito? Because in John 7 verse 5, makikita po natin that none of Jesus' siblings had become believers yet. Ibig sabihin, kung babaybayin niyo po ang John chapter 7 verse 5, sa panahon ng ipagkakatiwala niya ang pangangalaga sa kanyang nanay na si Mary, ay bakit hindi sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga half-brothers and sisters, bakit kay John the Beloved niya pinagkatiwala? Sapagkat malinaw po sa John chapter 7 verse 5, na wala pa ni isa sa kanyang mga half-brothers and sisters ay naging mananampalataya.
wala pa sa kanilang, pwedeng sabihin nating, spiritually renewed. They were among the many people who didn't recognize Jesus as the Son of God until after the resurrection. Ang kanyang mga half-siblings, half-brothers and sisters, ay wala pang mananampalataya sa kanila sa panahon ng kanyang crucifixion, at walang ni isa sa kanila na nag-recognize sa kanya bilang Jesus as the Son of God. Nagsimula lang po noong siya ay magkaroon na ng resurrection, nung ma-witness nila na siya ay nag-resurrect, na siya ay nabuhay na magmuli. Doon lamang po nagsimula ang paniniwala nila sa kanya bilang Son of God until after the resurrection. It wasn't until later in life that James became one of the leaders of the church in Jerusalem. Ibig sabihin, sa earthly ministry ng Panginoong Jesus, nung buhay pa siya, hindi pa believer si James. Naging believer lang si James right after the resurrection. At si James ay naging isa sa mga pinuno o leaders ng early church sa Jerusalem. So, Jesus entrusted his mother to the care of John because John was already a mature believer. Siya po ay isang matured spiritually, si John the Beloved. Kaya sa kanya ay pinagkatiwala si Mary, hindi kay James at sa ilang mga kapatid ni James na mga half-brothers and sisters ng ating Panginoong Hesukristo. So bakit kay John niya pinagkatiwala? Sapagkat si John sa panahon ng crucifixion, kung kailan sinabi na niya kung sino mangangalaga sa kanyang nanay, si James ay isa na pong mature believer. John was his spiritual family. His closer ties through the bands of grace than even the blood relation to his biological family. Amen? Si Juan o si Apostle John ay considered siyang spiritual family na ang ating Panginoon Jesus ay nakadevelop ng closer ties sa pamagitan ng bands of grace na kahit na ang blood relation or blood relationship ay hindi pwedeng higitan. God has designed His family of faith to be the same for you. So ang design po ng family of faith ay na dinesign ng Panginoon Jesus ay katulad din ng kanyang design sa atin. Kaya tayo na mga mananampalataya ay magkakapatid sa isang pamilya, magkakapatid sa Panginoon. We are brothers and sisters, and so we treat each one with respect. Kung gaano po yung respeto na ibinibigay sa magkakapatid sa pamilya, kung paano nire-respeto ang mga mas matatanda sa atin at paano natin tinuturing sa matinding respeto ang ating mga magulang, tinuruan din tayo ng ating Panginoon Jesus kung paano natin gagawin ang respeto natin sa isa't isa bilang isang pamilya ng Panginoon. And those close bands should lead us to take particularly good care of our spiritual family. Amen? Yung close bands na yan ang siyang magdadala sa atin para dalhin tayo sa ating particular obligation, responsibility
sa ating mga kapatid sa pananampalataya na dapat tayo to take good care of our spiritual family. Because in Galatians chapter 6 verse 10, Galatians 6 verse 10, ang sabi po, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Very clear po yan. Galatians 6:10. Kapag habang tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon, dapat gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Lalong-lalo na sa ating mga nasa pamilya ng pananampalataya. So, ibig sabihin, gagawa tayo ng mabuti sa lahat. Pero sabi niya, especially to those in the family of faith. And we belong to the family of faith. Amen? So, kaya meron tayong mga brothers and sisters, biological mother, father, brothers and sisters, hindi natin inaalis yon. Pero hanggat hindi sila nagiging mananampalataya, ang ating relasyon sa kanila ay hanggang lupa lang. Tama po. So kailangan ipanalangin natin ang ating mga biological families na makakilala rin sa ating Panginoon Jesus upang sila ay maging spiritual family natin. Kasi yung spiritual family, yan po talaga ang pamilya na sama-samang pupunta sa langit. That is why we need to pray for our physical, biological families. We pray for our mother. We pray for our father. We pray for our siblings, mga relatives and members of the family natin, na sila ay makakilala sa Diyos. Sapagkat hanggang biological family lang sila pag hindi sila nakakilala sa Diyos. Ang family of God po ay family of faith. So kinakailangan na bawat miyembro ng pamilya nating pisikal ay maging miyembro din ng ating pamilyang espiritual. Bagamat may pangako po ang Diyos sa atin. Amen? Acts 16:31, if we believe in the Lord Jesus Christ, we shall be saved and our family and our loved ones. Sabi po, yan po ay promise. Amen? At hindi po maaalis ang Galatians 6:10. Ito po ay very powerful description kung ano ang biological family sa spiritual family. Nung sabihin po ni Pablo sa Galatians 6:10, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone. Do good to everyone. I'm not saying na good lang tayo sa mga kapatid sa pananampalataya, but do good to everyone, especially to those in the family of faith. Lalong-lalo na sa mga miyembro ng pamilya ng inyong pananampalataya. So, always do whatever you can to help people in need. Tama po? Lahat po. Kung ang aking mga biological family, ang aking mga kapatid, siblings, ang aking mother, dahil buhay pang aking mother at mananampalataya din ang aking mother, kung sila ay may pangangailangan at may kakayanan akong ibigay, ay ibibigay ko pa din. Hindi ibig sabihin, ay hindi naman kayo believer, kaya hindi ko kayo bibigyan. Hindi po, hindi yun ang turo ng Biblia. Hindi tayo tinuturuan na talikuran ang ating mga biological family. Tama po? I just want to clarify that. Hindi natin tinuturo dito na ang pamilya na lang natin ay spiritual family and get rid
Wala ka nang pakialam sa physical family mo. No, hindi po yan ang aking turo. Hindi po din yan ang turo ng Biblia. Ang turo ng Biblia ay we should do good to everyone. Kaya lang meron siyang pahabol, especially to those in the family of faith. That's in the New Living Translation. So, always do whatever you can to help people in need. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya na tulungan natin ang mga taong may pangangailangan. But, pay special attention to those within your own spiritual family. Doon papasok yung specially. Kung babasahin niyo po ang Galatians 6:10, hindi po siya pinutol sa unang bahagi lamang. Merong pangalawang bahagi at yung pangalawang bahagi niya, sabi niya, especially to those in the family of faith. So always do whatever you can to help people in need. But pay special attention to those within your own spiritual family. Amen? Ang ibig sabihin nun, spiritual family ay yung ating family of faith. Hallelujah. So, magkakapatid po tayo. Dahil isang ating Ama. Amen? We have only one Father. We have only one brother. Yung brother natin, yung anak ng ating Ama, ang ating Panginoon Jesus. Amen? At siya ang daan patungo sa Ama. He is the way, the truth, and the life. Siya po ang daan para makapag-connect tayo sa ating Ama. Mga kapatid, kaya ang tawag ko sa inyo, kapatid, dahil tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Amen? At ang ating treatment sa isa't isa bilang magkakapatid sa pananampalataya ay special, higit doon sa relasyon natin sa ating mga biological families. Hindi dahil ayaw natin silang mahalin, pero makita ho ninyo yung example natin kanina. Si Mary, na mother ng ating Panginoon Jesucristo sa flesh, sa physical, ay hindi niya ipinagkatiwala sa kanyang mga half-brothers and sisters sa panahong siya ay nagpapaalam na, kundi pinagkatiwala niya kay John the Beloved, sapagkat ang kanyang mga kapatid ay hindi pa mananampalataya sa panahong siya ay kinukrucify, pero si John the Beloved, kapatid sa pananampalataya. Amen. So this morning, ating gawin itong ating declaration, sabihin natin, Heavenly Father, I always do whatever I can to help people in need. But I pay special attention to those within my own spiritual family. Amen. One more time. Heavenly Father, I always do whatever I can to help people in need, but I pay special attention to those within my own spiritual family. Amen and Amen. Purihin ang Diyos. Samahan niyo po ako sa pangwakas na panalangin. Lord God in heaven, salamat muli sa kaliwanagan ng inyong salita, ang pagtuturo na ang iyong katawan, ang body of Christ, ang simbahan, ay hindi lamang isang organisasyon, hindi lamang isang samahan, kundi ito isang pamilya na para po mapanatili namin ang diwa ng isang tunay na spiritual na pamilya. Kailangan kaming magturing ng aming makasama bilang tatay, nanay sa mga nakakatandang lalaki at babae, at mga brothers and sisters sa mga nakababatang mga lalaki at babae. Salamat po sa iyong pagtuturo sa amin
Mahal namin ang aming biological family. And so we are praying for them, Panginoon. We are praying for our loved ones. We are praying for our parents, our siblings, Panginoon, na sila po ay makakilala rin sa iyo. Salamat din sa pamilyang espiritual na kinabibilangan namin. Salamat po sa biyaya na meron kaming mga kapatid sa pananampalatayang may special care sa amin. May mga ipinapakitang pagmamahal at pag-iingat sa amin. Pagpalain mo po ang lahat ng konektadong pamilya ngayon. Lahat ng represented na family ngayon. Makakilala nawa ang lahat ng ito sa iyo. Maraming salamat po. Pagpalain mong araw na ito at ibuhos mong iyong masaganang biyaya sa aming lahat. Dumaloy po ang grasya ng kaligtasan sa bawat pamilya namin. Salamat at ito ang aming panalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. And Amen. Purihin ang Diyos na buhay. So mga kaibigan, salamat po. At alam ko pong busy na po ang madami. Sabado po ngayon. Pero huwag niyong kalilimutan na tanggapin ang biyaya ng salita ng Diyos ngayong umagang ito. Mamayang hapon po, ang Hope Hour ay alauna din po ng hapon. At huwag kalilimutan, bukas po ay Sunday, March 14. May mga gawain na po sa City Hall. Wala pa po tayo sa Wan Chai. I'm talking about Hong Kong po. Meron tayo sa Shatin, sa Maon Sian. Kaya may announcement po si Pastora Julie sa ilan sa inyong mga schedules. Dito po sa Pilipinas, tuloy po ang mga gawain sa mga simbahan. May mga limitations lang, may mga restrictions lamang. At meron pa rin akong ino-offer na virtual Sunday service. Alas 9 po bukas. So ito po ay inyong kasama, Pastor Rene Alog po, pansamantalang nagpapaalam. At ingatan kayong lahat ng Diyos. Kita-kita tayo uli mamaya. God bless and Shabbat Shalom.